Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at tahimik na kabundukan, naninirahan ang isang magsasakang nagngangalang Oka. Payak ang kanyang buhay, gigising sa umaga bago pa sumikat ang araw, mag-aararo ng lupa, at uuwi sa dapit hapon na may pagod ngunit may konting pag-asa sa puso. Wala ng pamilya si Oka. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at hindi na siya nagkaroon ng sariling asawa o anak. Ang kanyang tanging kasama ay ang hangin sa bukid, ang mga ibong lumilipad sa kalangitan, at ang mga palay na unti-unting tumutubo sa kanyang lupain. Isang umaga, habang siya ay naglilinis ng damo sa gilid ng kanyang sakahan, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa isang punong kahoy. Hindi iyon karaniwang huni ng ibon. Parang may halong salita, bagamat hindi malinaw. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang kanyang itak ngunit hindi para manakit, kundi bilang proteksyon lamang. Sa sanga ng puno, nakita niya ang isang maliit na loro. Kulay berde ang balahibo at tila nanginginig. Hindi ito lumilipad. Mukhang sugatan. Dahan-dahang inakyat ni Oka ang puno at inabot ang ibon. Hindi ito pumalag. Sa halip, tumingin lamang ito sa kanya na para bang may nais ipahiwatig. Dinala niya ito sa kanyang kubo. Nilinis niya ang sugat nito at pinakain ng mga butil na kanyang itinabi. Ilang araw din niyang inalagaan ang loro at sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang lakas nito. Pinangalanan niya ang ibon na Lira. Sa pagdaan ng panahon, napansin ni Oka na kakaiba si Lira. Hindi ito tulad ng ibang ibon na basta na lamang lilipad kapag gumaling na. Nanatili ito sa kanyang kubo, palaging nakasunod sa kanya at tila nakakaunawa ng kanyang mga kilos. Minsan, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno matapos ang maghapong trabaho, biglang nagsalita ang ibon. "Pagod ka na, Oka." Napabalikwas siya sa kanyang kinauupuan. Napatingin siya sa paligid, iniisip na baka may ibang tao sa paligid. Ngunit wala. Muli niyang narinig ang tinig. "Magpahinga ka muna." Nang tumingin siya kay Lira, doon niya napagtanto na ang ibon ang nagsasalita. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Paano nangyari ito? Isang ibon na nagsasalita ng wika ng tao. Sa halip na matakot, nakaramdam si Oka ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may kasama na siyang tunay na nakakausap. Mula noon, mas naging malapit ang dalawa. Araw-araw, kinakausap ni Lira si Oka. Hindi lamang simpleng salita ang kaya nitong sabihin. Nakakapagbigay ito ng payo, nakakapagtanong, at minsan ay tila may malalim na pagkaunawa sa buhay. Habang lumalaki si Lira, lalo ring lumilinaw ang kanyang kakayahang magsalita. Napansin ni Oka na hindi lamang basta panggagaya ang ginagawa nito. May sariling isip ang ibon. "Hindi ka dapat nag-iisa," minsang sinabi ni Lira. Ngumiti si Oka, bagamat may bahid ng lungkot. "Sanay na ako." Hindi lahat ng nakasanayan ay tama,
tugon ng ibon. Sa mga sandaling iyon, napapaisip si Oka. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit napunta sa kanya si Lyra. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, muling nagsalita si Lyra, ngunit iba ang tono nito ngayon. Darating ang araw na kailangan mong pumili, Oka. Napakunot ang noo ng magsasaka. Pumili ng ano? Hindi agad sumagot ang ibon. Sa halip tumingin lamang ito sa malayo, tila may iniisip na hindi pa nito kayang ibunyag. Doon nagsimulang maramdaman ni Oka na ang kanyang simpleng buhay sa bukid ay unti-unting magbabago. Ang ibon na kanyang iniligtas ay hindi pangkaraniwan. At ang kapalaran na naghihintay sa kanya ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Huminga siya ng malalim at tumingin sa madilim na kalangitan. Sa kanyang puso, alam niyang ang tahimik na araw ng kanyang buhay ay malapit ng mapalitan ng isang kakaibang paglalakbay. Kasama ang ibong marunong magsalita at may lihim na hindi pa nabubunyag. Nagising si Oka kinabukasan na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang mga salitang binitawan ni Lyra noong nakaraang gabi ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung bakit tila may babala ang tono ng ibon o kung ano ang ibig nitong ipahiwatig sa salitang pumili. Lumabas siya ng kubo at sinalubong ng malamig na simoy ng hangin ang kanyang mukha. Tahimik ang paligid, gaya ng nakasanayan. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. Nasa gilid ng bintana si Lyra, nakatingin sa bukirin. Maaga kang nagising, sabi nito. Hindi ako mapalagay, sagot ni Oka habang nagbubuhos ng tubig sa palanggana upang maghilamos. Yung sinabi mo kagabi, ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Lyra. Tila pinag-iisipan nito ang mga salitang sasabihin. May mga bagay na hindi agad dapat sinasabi, wika nito sa wakas. Pero may mga bagay na kailangan mong paghandaan. Napahinto si Oka. Hindi siya sanay na may kausap na ganito. Isang ibon na tila mas may alam pa kaysa sa kanya. Bakit ako? Tanong niya. Isa lang akong magsasaka. Wala akong kinalaman sa kahit anong kakaiba. Sigurado ka ba? Mahinang sagot ni Lyra. Hindi na nakapagsalita si Oka. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi sa kanya na parang sumasang-ayon sa ibon kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain sa bukid, ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang kilos. Mas mabagal siya, mas maingat, at madalas ay natutulala habang nakatanaw sa malayo. Sumunod si Lyra sa kanya, lumilipad mula sa isang poste papunta sa isa pa. Habang nag-aararo si Oka, biglang nagsalita ang ibon. May paparating. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Sino? Hindi ko patiyak, sagot ni Lyra. Pero nararamdaman ko. Hindi na niya pinansin iyon. Sa isip niya, marahil ay bunga lamang ito ng kanyang pag-aalala.
Ngunit makalipas ang ilang oras, may isang anino ang lumitaw sa dulo ng daan patungo sa kanyang bukid. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad, may hawak na tungkod at nakasuot ng kupas na damit. Nang mapalapit ito, napansin ni Oka ang kakaibang tingin nito, parang sinusuri siya. "Magandang araw," bati ng matanda. "Magandang araw rin," tugon ni Oka, bagamat may pag-iingat sa kanyang tinig. "Tila masagana ang iyong ani," sabi ng matanda habang tumitingin sa palayan. "Sinisikap lang po," sagot ni Oka. Biglang sumingit si Lyra mula sa kanyang balikat. "Hindi ka dapat nandito." Nagulat ang matanda. Napatingin ito sa ibon at unti-unting ngumiti. "Kaya pala," bulong nito. "Nasa iyo pala siya." Nanlaki ang mata ni Oka. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Lumapit ang matanda at tumingin diretso sa kanya. "Ang ibong iyan ay hindi karaniwan. At ikaw, hindi ka rin pangkaraniwan kahit hindi mo pa alam." Napaatras si Oka. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. "Kung ano man ang iniisip ninyo, mali kayo," mabilis niyang sabi. Umiling ang matanda. "Hindi ako nagkakamali. Matagal na kitang hinahanap." Tahimik si Lyra, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda. "Hindi pa siya handa," sabi ng ibon. "Walang handa sa simula," sagot ng matanda. "Ngunit wala na tayong oras." Naramdaman ni Oka na parang may malamig na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit malinaw na may koneksyon ang matanda at si Lyra. "Ano ang gusto ninyo?" tanong niya. "Ang katotohanan," sagot ng matanda. "At ang iyong papel dito." Napailing si Oka. "Ayoko ng gulo. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik." Tapos na ang katahimikan, mariing wika ng matanda. "Nagsimula na ito noong iniligtas mo ang ibong iyan." Napatingin si Oka kay Lyra. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot sa kasama niyang matagal na niyang inalagaan. "Ano ka ba talaga?" mahinang tanong niya. Dahan-dahang lumipad si Lyra pababa at humarap sa kanya. "Ako ang simula ng isang bagay na matagal nang nakalimutan," sagot nito. "At ikaw ang susi upang matapos ito." Natahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto at ang araw ay natakpan ng ulap. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Oka na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Ang simpleng magsasaka ay nahaharap na ngayon sa isang lihim na matagal nang nakatago. At ang unang hakbang ay nagsimula na. Hindi na nakatulog ng maayos si Oka ng gabing iyon. Ang presensya ng matandang lalaki at ang mga salitang binitiwan nito ay parang aninong sumunod sa kanya hanggang sa kanyang kubo. Kahit tahimik ang paligid, ang kanyang isip ay puno ng ingay. Mga tanong na walang kasagutan. Nakaupo si Lyra sa may bintana, nakatanaw sa dilim. "Kilalang kilala mo siya," sabi ni Oka matapos ang mahabang katahimikan.
Hindi agad sumagot ang ibon. Matagal ko na siyang nararamdaman. Hindi iyon ang tanong ko. Mariing sagot ni Oka. Sino siya? Huminga ng malalim si Lyra, tila pinipili ang mga salitang sasabihin. Isa siyang tagapagbantay, isa sa mga naiwan. Napakunot ang noo ni Oka. Tagapagbantay ng ano? Ng mga lihim na hindi dapat makalimutan. Napatayo si Oka at naglakad papalapit sa pinto. Hindi ko na gusto ang direksyon ng usapan. Hindi ako bahagi ng kahit anong lihim. Pero bahagi ka na, sagot ni Lyra. Hindi na niya ito pinansin. Lumabas siya ng kubo upang huminga ng sariwang hangin. Ngunit kahit sa labas, hindi siya mapalagay. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati. Kinabukasan, bumalik ang matandang lalaki. Hindi na siya nagpakilala. Diretso siyang lumapit kay Oka na abala sa bukid. May kailangan kang makita, sabi nito. Ayoko, agad na sagot ni Oka. Hindi ako sasama kahit saan. Tingnan mo muna bago ka tumanggi, kalmadong tugon ng matanda. Napatingin si Oka kay Lyra na nasa kanyang balikat. Tahimik lamang ang ibon, ngunit hindi ito tutol. Sa huli, napabuntong hininga si Oka. Sandali lang, pagkatapos nito, babalik na ako dito. Tumango ang matanda at naglakad palayo. Sumunod si Oka, bagamat mabigat ang kanyang mga hakbang. Tinahak nila ang isang landas patungo sa kagubatan, isang lugar na bihira niyang puntahan. Masikip ang daan at tila mas malamig ang hangin habang sila ay papalalim. Matagal silang naglakad hanggang sa makarating sa isang lumang bahagi ng gubat na tila hindi na naaabot ng mga tao. Sa gitna nito, may isang bato, malaki, patag, at may kakaibang mga ukit. Lumapit ka, sabi ng matanda. Nag-alinlangan si Oka, ngunit ginawa pa rin niya. Habang papalapit siya sa bato, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may humihila sa kanya, hindi pisikal, kundi sa loob ng kanyang isip. Ilapag mo ang iyong kamay, utos ng matanda. Para saan? Tanong ni Oka. Para malaman mo kung sino ka. Napatingin siya kay Lyra. Gawin mo, sabi ng ibon. Dahan-dahang inilapit ni Oka ang kanyang kamay sa bato. Nang dumikit ang kanyang balat sa malamig na ibabaw nito, biglang nagliwanag ang mga ukit. Napaatras siya, ngunit huli na. May mga larawang pumasok sa kanyang isipan, mga eksenang hindi niya maalala kung kailan nangyari. Isang malaking puno na may liwanag sa gitna. Mga taong nakasuot ng kakaibang kasuotan. At isang ibon na kamukha ni Lyra, ngunit mas malaki, mas maliwanag, at tila may kapangyarihan. Napahawak si Oka sa kanyang ulo. Ano ito? Ang alaala, sagot ng matanda. Hindi mo lang maalala dahil matagal mo nang tinakbuhan. Hinding-hindi nangyari sa akin yan, pilit niyang sabi. Sigurado ka ba? Tanong ni Lyra. Biglang bumalik ang isa pang imahe. Isang batang lalaki na tumatakbo sa gitna ng kagubatan.
Hawak ang isang maliit na ibon. Napahinto si Oka. Hindi ako yon. Bulong niya. Ngunit sa loob niya, may bahagi na nagsasabing siya nga iyon. Matagal ka nang pinili, sabi ng matanda. Bago ka pa naging magsasaka. Umiling si Oka. Hindi ko maalala ang sinasabi ninyo. Dahil may nagtanggal sa iyong alaala, sagot ng matanda. Para protektahan ka. Protektahan mula saan? Tahimik sandali ang matanda bago sumagot. Sa kung ano ka. Napalunok si Oka. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ano ako? Bago pa makasagot ang matanda, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa kanilang paligid. Nagbago ang mukha ng matanda. Dumating na sila, sabi nito. Sino? Tanong ni Oka, bakas ang takot. Sumigaw si Lyra. Ngunit hindi ito karaniwang tunog, mas malakas, mas matalim, at tila may kapangyarihan. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga aninong gumagalaw. Mabagal, ngunit papalapit. Hindi na makagalaw si Oka. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na hindi lamang ang kanyang nakaraan ang hahabulin siya, kundi pati ang isang panganib na hindi niya kailanman naisip. At sa gitna ng kagubatan, sa harap ng batong may lihim, nagsimula ang tunay na pagsubok. Ang hangin sa kagubatan ay biglang naging mabigat. Ang mga dahon ay patuloy na umiikot sa paligid nila at ang mga aninong kanina'y malalabo pa ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Napaatras si Oka, ngunit tila nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may puwersang pumipigil sa kanya na tumakbo. Manatili ka sa likod ko, mariing sabi ng matanda. Ngunit hindi na siya nakagalaw. Ang mga nilalang mula sa dilim ay tuluyan ng lumitaw. Hindi malinaw ang kanilang anyo, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang magdulot ng matinding takot. Para silang mga aninong may sariling buhay, gumagalaw ng walang ingay, ngunit ramdam ang bigat ng kanilang paglapit. Hinahanap kanila, bulong ni Lyra. Ako? Nanginginig na sagot ni Oka. Oo, ikaw. Hindi niya maintindihan kung bakit. Isa lamang siyang magsasaka, walang kapangyarihan, walang kaalaman sa mga bagay na ganito. Ngunit habang papalapit ang mga anino, may kakaibang init na nagsimulang kumalat sa kanyang katawan. Parang may nagigising sa loob niya. Oras na, sabi ng matanda. Hindi pa siya handa, sagot ni Lyra, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang tinig. Wala tayong pagpipilian, tugon ng matanda. Biglang lumapit ang isa sa mga anino. Umabot ito ng ilang hakbang mula kay Oka. Wala itong mata, ngunit tila nakatingin ito diretso sa kanya. Sa sandaling iyon, may pumasok na alaala sa isipan ni Oka, hindi na tulad ng dati na malabo. Ngayon ay malinaw. Isang tinig. Kapag dumating ang oras, huwag kang matakot. Napapikit si Oka. At nang muling dumilat,
Iba na ang kanyang nararamdaman. Ang takot ay napalitan ng kakaibang katahimikan. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi niya alam kung bakit. Ngunit mula rito, may liwanag na unti-unting lumabas. Nagulat ang matanda. Iyan na. Napaatras ang mga anino, tila nasisilaw sa liwanag na nagmumula kay Oka. Hindi niya alam kung paano niya ginagawa iyon, ngunit parang likas na sa kanya ang galaw. Ang kanyang hininga ay naging mabagal, kontrolado. Ang liwanag ay lumakas, at sa isang iglap, kumalat ito sa paligid. Nawala ang mga anino, parang usok na tinangay ng hangin. Biglang bumalik ang katahimikan ng kagubatan. Napabagsak si Oka sa lupa, hingal na hingal. Ano? Ano ang nangyari? Hirap niyang sabi. Lumapit ang matanda, may halong pagkamangha ang kanyang mukha. Gumising na ang kapangyarihan mo. Hindi ko gusto yon, sagot ni Oka, pilit na bumabangon. Hindi ko naiintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan agad, sabi ng matanda. Ang mahalaga, nagsimula na. Lumipad si Lyra pababa at dumapo sa kanyang balikat. Tandaan mo ang naramdaman mo, sabi nito, dahil babalik iyon. Napayuko si Oka. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi na ako ang dati, bulong niya. Hindi ka pa talaga naging dati, sagot ni Lyra. Napatingin siya sa ibon. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya ito tinitingnan bilang simpleng alaga. May mas malalim na koneksyon ang kanilang dalawa. Ano ako? Muling tanong ni Oka. Nagkatinginan ang matanda at si Lyra. At sa unang pagkakataon, sumagot ang matanda ng walang pag-aatubili. Ikaw ang tagapagdala ng liwanag. Nanatiling tahimik si Oka. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maniwala. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang buhay na dati niyang kinagisnan ay tuluyan ng nagbago. At ang kapangyarihang nagising sa kanya ay hindi na maaaring baliwalain. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga punong matagal nang nakasaksi ng lihim ng mundo, nagsimula ang bagong pagkatao ni Oka. Isang pagkataong hindi na lamang para sa bukid, kundi para sa isang mas malaking layunin na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Matapos ang nangyari sa kagubatan, tila nagbago ang bawat bagay sa paningin ni Oka. Ang mga punong dati tahimik lamang ay parang may ibinubulong. Ang hangin ay hindi na basta dumaraan. Tila may dalang mensahe. At ang lupa na matagal niyang binungkal ay parang may tinatagong lihim na ngayon lamang niya nararamdaman. Tahimik silang naglakad pauwi. Si Oka, ang matandang lalaki, at si Lyra na paminsan-minsang lumilipad sa unahan. Walang nagsasalita. Ang bigat ng mga pangyayari ay sapat na upang patahimikin ang bawat isa. Pagdating sa kubo, agad na naupo si Oka sa may pintuan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang parehong kamay na kanina lamang ay naglabas ng liwanag na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko ito hiniling, mahinang sabi niya.
Lumapit ang matanda at tumayo sa kanyang harapan. May mga bagay na hindi hinihingi, ngunit ibinibigay dahil ikaw ang nararapat. Hindi ako handa, sagot ni Oka. Walang sino man ang handa sa simula, tugon ng matanda. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi ka dapat kumilos. Tahimik si Lyra sa gilid, ngunit nakamasid lamang ito kay Oka. Ang liwanag na nakita mo ay hindi simpleng kapangyarihan, dagdag ng matanda. Iyan ay bahagi ng isang sinaunang puwersa na matagal nang nawawala. Bakit sa akin? Tanong ni Oka. Dahil ikaw ang huling pinili. Napakunot ang noo ni Oka. Huling pinili ng ano? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin ito sa malayo, tila binabalikan ang nakaraan. May panahon, simula nito, na ang mundo ay binabantayan ng mga tagapagdala ng liwanag. Sila ang nagpanatili ng balanse sa pagitan ng dilim at ng liwanag. Nasaan na sila ngayon? Tanong ni Oka. Wala na, sagot ng matanda. Isa-isa silang nawala. Napatingin si Oka kay Lyra. At ako ang kapalit? Higit pa sa kapalit, sagot ng ibon. Ikaw ang natitirang pag-asa. Napailing si Oka. Hindi ako bayani, isa lang akong magsasaka. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili, sabi ng matanda. Ang mga tunay na tagapagdala ng liwanag ay hindi naghahangad ng kapangyarihan. Napabuntong hininga si Oka. Kung totoo man ang sinasabi ninyo, ano ang dapat kong gawin? Doon lamang ngumiti ng bahagya ang matanda. Matuto. Matuto ng ano? Ang kung paano gamitin ang nasa loob mo. Lumapit si Lyra at dumapo sa kanyang balikat. Hindi mo kailangang gawin agad ang lahat, sabi nito. Pero kailangan mong magsimula. Tahimik na tumango si Oka. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya nagtrabaho sa bukid tulad ng dati. Sa halip, sinimulan niyang unawain ang kakaibang lakas na nasa kanya. Sa gabay ng matanda, natuto siyang makiramdam, hindi lamang sa paligid, kundi sa sarili niyang loob. Sa una, mahirap. Madalas ay wala siyang maramdaman. Ngunit unti-unti, may mga sandaling bumabalik ang liwanag. Mahina, ngunit naroon. Minsan, habang nakapikit siya sa ilalim ng puno, narinig niya ang tinig ni Lyra. Hindi mo kailangang pilitin. Paano kung hindi ko makontrol? Sagot ni Oka. Ang liwanag ay hindi kinokontrol, sabi ng ibon. Pinapahintulutan itong dumaloy. Sa gabay na iyon, unti-unting natuto si Oka na magtiwala, hindi lamang sa mga sinasabi ng matanda at ni Lyra, kundi sa sarili niya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa loob ng kubo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mas malamig, mas mabigat. Napatingin si Lyra sa pinto. May dumating na naman, sabi nito. Tumayo agad ang matanda. Mas malakas ito kaysa sa nauna. Naramdaman ni Oka ang pamilyar na kaba, ngunit may halo na itong kakaibang lakas. Lumabas sila ng kubo. Sa di kalayuan,
May isang anyong nakatayo sa gitna ng bukid. Hindi ito anino tulad ng nauna. Mas malinaw ang hugis nito at mas ramdam ang presensya. Parang isang nilalang na gawa sa dilim. At sa pagkakataong ito, hindi ito umatras. Sa halip, unti-unti itong lumapit. "Handa ka na ba?" tanong ng matanda. Hindi agad sumagot si Oka. Ngunit sa loob niya, may apoy na muling nagising. At sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. "Hindi ko alam," sabi niya. "Pero hindi na ako tatakbo." Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa gitna ng gabi, sa bukid na dati tahimik, muling sumiklab ang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, may haharap sa kanya na hindi basta mawawala. Ang gabi ay tila mas lalong dumilim habang papalapit ang nilalang sa gitna ng bukid. Hindi na ito tulad ng mga naunang anino na mabilis naglaho. Ang anyo nito ay mas buo, tila may hugis ng tao, ngunit nababalot ng makapal at gumagalaw na dilim. Tumigil si Oka sa kanyang kinatatayuan. Nakataas ang kanyang kamay, at ang liwanag mula rito ay unti-unting lumalakas. "Mag-ingat ka," babala ng matanda. "Hindi iyan basta nilalang." Tahimik si Lyra, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa paparating na anino. "Kilalang kilala ko ang presensyang iyan," mahinang sabi ng ibon. "Matagal na itong naghahanap." "Ano?" tanong ni Oka. "Ng liwanag na dala mo." Huminto ang nilalang ilang hakbang mula sa kanila. Sa kabila ng kawalan nito ng malinaw na mukha, ramdam ni Oka na tila nakatitig ito sa kanya. At pagkatapos, nagsalita ito. Sa wakas, mabagal, malalim, at malamig ang tinig. Nanlaki ang mata ni Oka. Nagsasalita. "Matagal kitang hinintay," patuloy ng nilalang, tagapagdala ng liwanag. Napahigpit ang pagkakakuyom ng kamay ni Oka. "Sino ka?" Sandaling natahimik ang nilalang bago ito sumagot. "Ako ang natira sa dilim na hindi nila kayang burahin." Napatingin ang matanda, tila kinilala ang tinig. "Isa ka sa mga bantay ng dilim," sabi nito. "Bantay?" Bahagyang tumawa ang nilalang. "Hindi na, ako na ang dilim." Naramdaman ni Oka ang pagbigat ng hangin. Ang liwanag sa kanyang kamay ay bahagyang kumurap, tila naapektuhan ng presensya ng nilalang. "Huwag kang magpapadala," sabi ni Lyra. "Hindi ka mas mahina kaysa sa kanya." "Hindi ito laban ng lakas lamang," dagdag ng matanda. "Laban ito ng kalooban." Unti-unting itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. Ang paligid ay tila sumunod sa galaw nito. Ang mga damo ay yumuko, ang hangin ay umikot. "At ngayon," sabi nito, "tingnan natin kung karapat-dapat ka." Sa isang iglap, sumugod ang dilim. Hindi na nakapag-isip si Oka. Ang kanyang katawan ay kumilos na parang may sariling isip. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang liwanag ay sumabog palabas, sinalubong ang paparating na anino.
Nagbanggaan ang liwanag at dilim sa gitna ng bukid. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Napaatras si Oka, ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi ka pa sapat, sabi ng nilalang. Pinilit ni Oka na palakasin ang liwanag. Hindi ko kailangan maging sapat para tumigil ka. Ngunit habang tumatagal ang sagupaan, naramdaman niya ang pagkapagod. Ang liwanag ay tila nauubos. Hindi mo kayang panatilihin yan, dagdag ng nilalang. Sa likod niya, sumigaw ang matanda. Alalahanin mo kung sino ka. Hindi ko nga alam, sagot ni Oka. Hindi mo kailangang malaman, sabi ni Lyra. Kailangan mo lang maramdaman. Napapikit si Oka sandali, kahit sa gitna ng laban. Sa loob ng kanyang isip, muling bumalik ang mga alaala. Ang puno na may liwanag, ang batang may hawak na ibon, ang tinig na nagsasabing, "Huwag matakot." Huminga siya ng malalim. At sa pagkakataong iyon, hindi niya pinilit ang liwanag. Hinayaan niya itong dumaloy. Biglang lumakas ang liwanag mula sa kanyang kamay. Hindi na kumikislap, kundi matatag at maliwanag. Napaatras ang nilalang. Iyan na, bulong ng matanda. Muling sumugod si Oka, ngunit hindi na may takot, kundi may paninindigan. Sa isang malakas na bugso, tinamaan ng liwanag ang anino. Sumigaw ang nilalang, hindi sa sakit, kundi sa galit. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit umatras ito. Hindi pa tapos, sabi nito habang unti-unting naglalaho sa dilim. Magkikita tayong muli. At sa isang iglap, nawala ito. Bumalik ang katahimikan sa bukid. Napaluhod si Oka, pagod na pagod. Lumapit ang matanda at si Lyra. Napigilan mo siya, sabi ng matanda. Pero hindi ko siya natalo, sagot ni Oka. Hindi pa, tugon ni Lyra. Pero nagsimula ka na. Napatingin si Oka sa kanyang kamay. Wala na ang liwanag, ngunit naroon pa rin ang init. Ano siya? Tanong niya. Sumagot ang matanda, mabigat ang tinig. Isang anino na may pangalan. Ano ang pangalan niya? Tahimik sandali ang matanda bago nagsalita. Darating ang oras na malalaman mo. Napatingin si Oka sa madilim na bahagi ng bukid kung saan nawala ang nilalang. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. At ang susunod na pagharap ay mas magiging mabigat kaysa sa nauna. Hindi agad bumalik sa dati ang paligid matapos ang nangyari sa bukid. Kahit sumikat na ang araw kinabukasan, nanatili ang bigat sa hangin, parang may naiwan na bakas ang nilalang na kanilang hinarap. Tahimik si Oka habang nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Nakatitig siya sa malawak na palayan, ngunit hindi niya iyon tunay na nakikita. Ang kanyang isipan ay abala sa pag-alala sa laban, sa tinig ng nilalang at sa pakiramdam ng liwanag na dumaloy sa kanya. Hindi ka mapalagay, sabi ni Lyra na nakadapo sa kanyang balikat. Hindi ko alam kung ano ang susunod, sagot ni Oka. Kung bumalik siya, handa ba ako?
Hindi mo kailangang maging handa sa lahat, tugon ng ibon. Pero kailangan mong maging matatag. Lumabas ang matanda mula sa loob ng kubo. May dalang isang maliit na sisidlan ng tubig. Umupo ito sa tabi ni Oka. Ang nilalang na iyon ay hindi basta sumusulpot. Sabi nito, ibig sabihin, naramdaman niya ang paggising ng liwanag sa iyo. Bakit parang ako ang hinahanap niya? Tanong ni Oka. Dahil ikaw ang natitirang hadlang, sagot ng matanda. Kung mawawala ka, wala nang pipigil sa kanya. Napahigpit ang pagkakahawak ni Oka sa kanyang tuhod. Ano ba talaga siya? Sandaling tumahimik ang matanda bago tumingin kay Lyra. Panahon na, sabi ng ibon. Tumango ang matanda at muling humarap kay Oka. May pangalan ang nilalang na iyon, mabigat nitong wika. At ang pangalang iyon ay matagal nang kinatatakutan. Huminga ng malalim si Oka. Ano iyon? Siya ay si Morvac, sabi ng matanda. Sa pagbanggit ng pangalan, tila biglang lumamig ang paligid. Si Morvac, ulit ni Oka, dahan-dahan. Ano siya noon? Hindi siya ganito dati, sagot ng matanda. Isa rin siyang tagapagbantay, katulad ng mga tagapagdala ng liwanag. Nanlaki ang mata ni Oka. Ibig mong sabihin, katulad ko siya. Hindi eksakto, sagot ni Lyra, pero malapit. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Oka. Pinili niya ang dilim, sabi ng matanda. Sa halip na panatilihin ang balanse, sinubukan niyang kontrolin ang lahat. At nang pigilan siya, doon siya tuluyang nagbago. Tahimik si Oka, unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang bigat ng sitwasyon. Kung ganoon, sabi niya, mas malakas siya kaysa sa akin. Mas matagal na siya, sagot ng matanda. Pero hindi ibig sabihin na mas malakas. Ang liwanag mo ay bago, dagdag ni Lyra. Hindi pa niya lubos na nauunawaan. Napatingin si Oka sa kanyang mga kamay. At ako? Hindi ko rin naiintindihan. At iyon ang kailangan mong baguhin, sabi ng matanda. Kung gusto mong harapin si Morvac, kailangan mong malaman ang pinagmulan ng iyong kapangyarihan. Paano? Tumayo ang matanda at tumingin sa malayo, sa direksyon ng kabundukan. May isang lugar na matagal nang nakatago, sabi nito. Doon nagsimula ang lahat. Tulad ng batong nakita natin, tanong ni Oka. Mas higit pa doon, sagot ng matanda. Isang sagradong lugar na pinagmulan ng liwanag. Tahimik si Oka, ngunit ramdam ang pag-igting sa kanyang dibdib. Kung pupunta ako doon, sabi niya, may matututunan ba ako? Hindi lang matututunan, tugon ni Lyra. Maaalala mo, napapikit si Oka sandali. Ang salitang iyon, maaalala, ay may kakaibang bigat. Maaalala ko kung sino ako, bulong niya. Kung sino ka noon, sabi ng matanda. At kung ano ang dapat mong maging ngayon. Unti-unting tumayo si Oka. Tumingin siya sa kanyang bukid. Ang lupang matagal niyang inalagaan, ang tanging mundo na kanyang nakilala.
Kung aalis ako, sabi niya, baka hindi na ako makabalik sa dati. Hindi ka na talaga babalik sa dati, sagot ni Lyra. Matagal nang nagsimula ang pagbabago. Huminga ng malalim si Oka. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung iyon ang kailangan, sabi niya, sasama ako. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Maghanda ka, sabi nito. Mahaba ang ating lalakbayin. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, hindi na takot ang nangingibabaw kay Oka, kundi ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Sa likod ng katahimikan ng kanyang bukid, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa pinagmulan ng liwanag. At sa landas na magdadala sa kanya sa tunay niyang pagkatao. Maagang umalis si Oka kinabukasan bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang kubo ay iniwan niyang tahimik tulad ng dati, ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Parang hindi na siya babalik bilang ang dating taong nanirahan doon. Kasama niya ang matanda at si Lyra. Tinahak nila ang daan patungo sa kabundukan na matagal na niyang tanaw ngunit hindi pa nararating. Habang sila'y papalayo sa bukid, unti-unting nagbabago ang kapaligiran. Ang mga puno ay mas matataas, ang hangin ay mas malamig, at ang katahimikan ay mas malalim. Hindi ito ordinaryong lugar, sabi ng matanda habang naglalakad. Kakaunti na lamang ang nakakaabot dito. Tila may nagbabantay, bulong ni Oka. Meron, sagot ni Lyra. Hindi mo lang nakikita. Nagpatuloy sila sa pag-akyat. Habang tumatagal, mas nararamdaman ni Oka ang kakaibang paghila sa kanyang dibdib. Parang may tumatawag sa kanya mula sa itaas. Normal lang ba ito? Tanong niya. Para sa'yo, oo, sagot ng matanda. Iyan ang tawag ng pinagmulan. Pagdating nila sa isang makitid na daan sa gilid ng bangin, napahinto si Oka. Sa ibaba, makikita ang makapal na ulap na tila sumasakop sa buong lambak. Dito nagsisimula ang tunay na landas, sabi ng matanda. Hindi pa ba ito ang tunay? Tanong ni Oka. Hindi pa, sagot ni Lyra. Ang susunod ay hindi na lamang lakad, ito ay pagharap. Napabuntong hininga si Oka, ngunit hindi na siya umatras. Tinahak nila ang makitid na landas hanggang sa makarating sa isang malawak na espasyo sa gitna ng kabundukan. Sa gitna nito, may isang sinaunang estruktura, mga batong nakatayo na parang bilog. Bawat isa ay may ukit na kumikislap sa mahinang liwanag. Napahinto si Oka. Parang kilala ko ito, bulong niya. Dahil narito ka na noon, sagot ng matanda. Unti-unti siyang lumapit sa gitna ng bilog. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Ilapag mo muli ang iyong kamay, sabi ni Lyra. Sa gitna ng bilog, may isang bato, mas makinis, mas maliwanag kaysa sa iba. Hindi na nag-atubili si Oka, inilapag niya ang kanyang kamay dito. Sa isang iglap, bumalik ang liwanag. Ngunit hindi na ito tulad ng dati.
Hindi lamang liwanag ang dumaloy, kundi mga alaala. Isang lugar na puno ng liwanag, mas maliwanag pa sa araw. Mga taong nakatayo sa paligid niya, nakasuot ng kakaibang kasuotan. At sa kanyang harapan, isang malaking ibon. Ang anyo ay tulad ni Lyra, ngunit mas marilag, mas makapangyarihan. Tagapagdala, sabi ng isang tinig sa alaala. Napapikit si Oka. Handa ka na ba? Biglang bumalik sa kasalukuyan si Oka, hingal na hingal. Naalala ko, bulong niya. Lumapit ang matanda. Ano ang nakita mo? Hindi lang nakita, sagot ni Oka. Naramdaman ko. Tumayo siya ng tuwid. Iba na ang kanyang tindig. Mas matatag, mas malinaw ang kanyang mga mata. Isa ako sa kanila, sabi niya. Hindi lang isa, dagdag ni Lyra. Ikaw ang pinili upang magpatuloy. Napatingin si Oka sa ibon. Ikaw, sabi niya, dahan-dahan. Hindi ka lang basta loro. Tahimik si Lyra, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ako ang gabay, sagot nito. At bahagi ng pinagmulan. Napahawak si Oka sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang liwanag, hindi na parang banyaga, kundi bahagi na ng kanyang sarili. Ano ang susunod? Tanong niya. Bago pa makasagot ang matanda, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga bato sa paligid ay nagsimulang umilaw ng mas maliwanag. At iyon na, sabi ng matanda, nararamdaman na niya. Si Morvac, bulong ni Oka. Biglang dumilim ang langit. Sa itaas ng bundok, may isang anino ang unti-unting bumabalot sa liwanag. At sa pagkakataong ito, hindi na ito nagtatago. Darating na ang tunay na paghaharap. Ang liwanag sa gitna ng sinaunang lugar ay patuloy na nagliliyab. Ngunit ang kalangitan sa itaas ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ang hangin ay umuugong. Hindi na parang simpleng ihip lamang, kundi parang may dalang babala. Nakatayo si Oka sa gitna ng bilog na bato. Matatag ang tindig. Ang liwanag na dati hindi niya maintindihan ay ngayon ay malinaw na niyang nararamdaman. Hindi na ito hiwalay sa kanya, kundi bahagi na ng kanyang pagkatao. Darating na siya, sabi ni Lyra. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit sigurado. Lumapit ang matanda. Bakas ang bigat sa kanyang mukha. Ito na ang sandaling matagal nang hinihintay at kinatatakutan. Tumingin si Oka sa kalangitan. Ang anino ay lumalawak, unti-unting bumabababa mula sa ulap. Hindi na ito basta presensya lamang, ito ay anyo na ngayon ng isang nilalang na tila hinubog ng mismong dilim. At nang tuluyan itong bumaba sa lupa, naramdaman ni Oka ang lakas nito. Mas matindi kaysa sa naunang pagharap. Mas maliwanag ka na ngayon, sabi ni Morvac. Ang kanyang tinig ay mas malinaw, mas matalim, mas kawili-wili. Hindi umatras si Oka. Hindi na ako ang dati mong hinabol, sagot niya. Alam ko, tugon ni Morvac. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kitang burahin ngayon. Umigting ang paligid.
Ang mga bato ay kumikislap at ang liwanag ay tila tumutugon sa presensya ni Oka. Huwag mong kalimutan, sabi ng matanda, ang liwanag mo ay hindi para sa iyo lamang. At hindi rin ito para sa kanya, dagdag ni Lyra. Tahimik si Oka, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Morvac. Hindi ko alam kung paano ito tatapusin, sabi niya. Hindi mo kailangang malaman, sagot ni Lyra. Kailangan mo lang piliin. Piliin ang ano? Kung ano ang paninindigan mo. Napapikit si Oka. Sa loob ng kanyang isip, muling bumalik ang mga alaala. Ang batang siya, ang liwanag, ang tinig na nagtitiwala sa kanya. Ang katahimikan ng kanyang bukid, ang payak na buhay na kanyang minahal. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang malinaw na damdamin ang lumitaw. Hindi kapangyarihan, kundi layunin. Dumilat siya. At pinipili ko ang liwanag, mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Hindi na lamang mula sa kanyang kamay, kundi mula sa kanyang buong pagkatao. Napaatras si Morvac. Ngunit hindi ito umatras ng tuluyan. Sa halip, sumugod ito. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, liwanag at dilim, sa gitna ng sinaunang lugar. Ang lupa ay yumanig, ang hangin ay nagwala, at ang mga bato ay nagningning ng sabay-sabay. Pinilit ni Oka na manatiling matatag. Hindi mo ako matatalo, sigaw ni Morvac. Ako ang dilim na hindi nawawala. At ako ang liwanag na hindi sumusuko, sagot ni Oka. Unti-unting lumakas ang liwanag. Ngunit naramdaman ni Oka ang bigat nito. Hindi ito simpleng lakas, parang may hinihingi itong kapalit. Hindi ito sapat, bulong niya. May kulang, sabi ni Lyra. Napatingin si Oka sa ibon. Ano? Tahimik si Lyra, ngunit malinaw ang kanyang sagot. Pagtitiwala. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Oka. Hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Lyra, sabi niya. Hindi na sumagot ang ibon. Sa halip, lumipad ito pataas, diretso sa gitna ng liwanag. Biglang nagbago ang anyo nito. Hindi na ito simpleng loro. Ito ay naging isang mas malaking anyo. Isang ibon na kumikislap sa liwanag, marilag, at makapangyarihan. Nanlaki ang mata ni Oka. At ito ang tunay mong anyo, bulong niya. Pinagsama ang kanilang liwanag. At sa isang huling bugso, sumabog ang liwanag sa buong lugar. Napuno nito ang lahat. At sa gitna nito, nawala ang dilim. Tahimik. Ganap na katahimikan. Unti-unting humupa ang liwanag. Nakaluhod si Oka, hingal na hingal. Natapos na ba? Tanong niya. Walang sumagot agad. Unti-unting bumalik ang anyo ni Lyra sa kanyang maliit na katawan at dumapo muli sa kanyang balikat. Hindi pa, mahinang sabi nito. Napatingin si Oka sa paligid. Wala na si Morvac. Ngunit ang hangin ay hindi pa rin payapa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya.
Sumagot ang matanda, mabigat ang tinig. Ang dilim ay hindi basta nawawala. Tahimik si Oka. Sa kabila ng kanilang ginawa, alam niyang may natitira pa. At ang huling pagsubok ay hindi pa tapos. Matapos ang pagsabog ng liwanag, nanatiling tahimik ang kabundukan. Ang dating malakas na hangin ay unti-unting humupa at ang kalangitan ay muling luminaw. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ni Oka na may nagbago, hindi lamang sa paligid, kundi sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa gitna ng sinaunang bilog. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ang liwanag na dati parang banyaga ay ngayon ay tahimik na nananahan sa kanyang loob, hindi na sumasabog, kundi nananatili. Hindi na siya bumalik, sabi ni Oka, nakatingin sa malayo. Hindi pa, sagot ng matanda, ngunit napigilan mo siya. Tahimik si Lyra sa kanyang balikat. Wala na ang marilag na anyo nito kanina, ngunit ramdam pa rin ang kapangyarihan na kanyang ipinakita. Hindi siya tuluyang nawala, dagdag ni Lyra, ngunit napahina siya. Napabuntong hininga si Oka. Ibig sabihin, babalik pa siya. Oo, sagot ng matanda, ngunit hindi na tulad ng dati. Napatingin si Oka sa kanyang mga kamay. Wala nang nagliliyab na liwanag, ngunit naroon pa rin ang init, isang paalala ng kanyang pinili. Kung ganoon, sabi niya, hindi pa tapos ang tungkulin ko. Hindi pa, sagot ni Lyra, ngunit nagbago na ang landas. Unti-unting bumaba si Oka mula sa gitna ng bilog. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang katahimikan. Isang katahimikang hindi puno ng takot, kundi ng pagtanggap. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Babalik tayo, sabi ng matanda, ngunit hindi para magtago. Para magbantay, dagdag ni Lyra. Napatingin si Oka sa kabundukan, saka sa malawak na kapatagan sa ibaba. Ang kanyang bukid, ang kanyang dating mundo. Pwede pa ba akong bumalik doon? Tanong niya. Pwede, sagot ng matanda. Ngunit hindi ka na lamang magsasaka. Hindi ka na rin nag-iisa, sabi ni Lyra. Bahagyang ngumiti si Oka. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na siya nagdadalawang isip. Kung ganoon, sabi niya, babalik ako. Sinimulan nilang bumaba ng bundok. Ang landas na dati mabigat ay ngayon ay mas magaan. Ang bawat hakbang ay may kasamang bagong pag-unawa. Pagdating nila sa bukid, tahimik itong sumalubong sa kanya, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, ramdam niya ang bawat galaw ng hangin, ang bawat ugat ng halaman, at ang bawat patak ng buhay sa lupa. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Dito nagsimula ang lahat, bulong niya. At dito rin magpapatuloy, sabi ni Lyra. Napatingin si Oka sa kalangitan. Ang liwanag ng araw ay sumisikat ng malinaw, walang bakas ng dilim. Ngunit alam niyang hindi iyon permanente. At hindi iyon ang mahalaga.
Hindi ko kailangang burahin ang dilim, sabi niya, dahan-dahan. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ito mangibabaw. Tumango ang matanda. Iyan ang tunay na tungkulin. Tahimik silang tumayo roon sa gitna ng bukid. Walang engranding pagdiriwang. Walang sigaw ng tagumpay. Tanging isang payapang simula. Mula sa simpleng magsasaka, si Oka ay naging tagapagbantay ng liwanag. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang piniling paninindigan. At sa kanyang tabi, nanatili si Lira, hindi lamang bilang isang ibon, kundi bilang gabay, kasama at paalala ng pinagmulan. Sa bawat pagsikat ng araw at bawat pagdilim ng gabi, patuloy ang kanilang pagbabantay. Sapagkat ang liwanag ay hindi lamang isang sandali ng tagumpay. Ito ay isang pangakong patuloy na pinipili. At sa puso ni Oka, ang pangakong iyon ay hindi kailanman mawawala. Wakas.